Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, sa unang pagkakataon ay nagkaharap na si Hajen at ang pinuno ng Demon Sword Family na si Ji Wunwei sa Mara Festival. Sinusubakang galitin ni Hajen si Ji Wunwei gamit ang mapangmahamak na salita, samantalang nagtataka naman si Ji Wunwei kung sino ang binatang naglakas ng loob na harangin siya sa parada at magwalang galang. Layunin ni Hajen na paaminin si Ji Wunwei sa publiko na hindi nito kikilingan ang kanyang mga anak kapag nalaman niyang gumawa ito ng karumal-dumal na krimen. Iniwasan ni Ji Wunwei ang tanong at binyantaan ito gamit ang pagpapakita ng hand technique. Bilang sagot pabalik ni Hajen ay nagkunwari siyang nagalit at nagpakawala rin ng demonic energy. Aniya, pambihira, mahirap ba talagang sagutin ang tanong ko? Bilisan mo at sumagot ka. Sa isang hakbang, nabiyak ang lupa na inapakan niya at umabot sa kabayong sinasakyan ni Ji Wunwei. Nagulat si Ji Wunwei sa ginawang pag-atake ng estrangherong binata at nawalan siya ng balanse, halos mahulog mula sa kabayo. Matalim na inobserbahan ni Hajen ang magiging reaksyon niya sa pagkakataong ito. Ngunit hindi nahulog si Ji Wunwei. Gamit ang kanyang inner energy, nakontrol niya ang kanyang katawan at tila lumutang siya sa ere hanggang sa dahan-daang mapababa. Sa pagkakataong ito, galit na ang nainsultong si Ji Wunwei, at sinabi, ang lakas ng loob mong subukan akong atakihin gamit ang pambata mong martial arts. Ngunit malamig na sinagot ni Hajen, atake ka mo. Kung pag-uusapan natin kung sino ang unang umatake, sigurado akong ikaw yon at hindi ako. Lalong nagalit si Ji Wunwei at sumigaw, walang hiya ka. Napangisi naman si Hajen at habang nakapikit, buong kumpiyansang sinabi, kaya naman binalik ko lang sayo ang kabutihang pinakita mo. Kinontrol ko ang lakas ko dahil hindi mo naman ako nahawakan o nasaktan kanina. Sa sinabi nito, tila lalo itong nagpainis kay Ji Wunwei dahil sa taglay na kahambugan ng binata. Tanong niya, anong sinabi mo? Ngunit nang nilinggan niya ang nabiyak na lupa, di niya inaasahan na tumigil ang pagbiyak nito sa eksaktong punto bago umabot sa mga paa ng kabayo. Hindi siya makapaniwala sa nakita dahil paanong ang isang binata na mukhang walang karanasan ay nagawang kontrolang ang sariling core energy ng ganito kagaling at ka-accurate. Hindi rin siya gumamit ng anumang armas, kaya kung may kakayahan siyang kontrolang ang aftermath ng naging atake niya na ginamitan lamang ng demonic energy, nangangahulugan lamang na isa siyang peak martial arts expert. Sa puntong ito, saka napagtanto ni Ji Wunwei na hindi basta-basta ang kaharap niya. Kumunat ang kanyang noo at pinagpawisan ng malamig habang iniisip kung sino ba ito. Kung kanina ay wala siyang pakialam at handa siyang palampasin ang pang-iinsulto nito, ngayon ay napukaw ang kanyang interes. Kaya hindi niya napigil ang magtanong, ikaw, ano ang tunay na pagkatao mo? Sino ka ba talaga? Ngunit binalik lang ni Hajen ang tanong, paano naman yung hinihingi kong sagot sa tanong ko? Iniisip niya, ako kaya ang unang nagtanong kaya bakit ko sasagutin ang tanong niya? Ngunit nanindigan si Ji Wunwei sa una niyang sinabi, wala akong obligasyon na sagutin ang isang taong hindi ko kilala. Napangisi si Hajen at sinabi, oh, ganun ba? Ngayon na-realize ko nga na mukhang nagpadalos-dalos nga ako sa kilos ko nang hindi ko pinag-isipan. At ngayon nauunawaan ko na. Puno ng awtoridad na nagtanong si Ji Wunwei, magsalita ka. Sino ka? Lumawak ang ngiti ni Hajen at nag-umapaw ang demonic energy sa kanyang katawan, at buong tapang na sumagot, hindi ako isang tao na dapat mong kausapin sa ganyang tono. Nanlaki ang mata ni Ji Wunwei sa gulat nang marinig ang isang opisyal na pagbati, ang mga banal na katuroan ay hindi mapagdududahan. Lahat ng mga demonyo ay yumuyukod sa inyo. Ito ang panimulang bati ng mga lingkod na guardian sa Demon Lord at mga kandidatong tagapagmana. Lumapit ang ikatlong pinuno ng Guardian Court na si Dompil, lumuhod at itinarak ang espada sa lupa upang opisyal na magbigay galang, at sinabi, nagpapahayag ako ng respeto sa ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult.
Lubhang nagulat hindi lang si Ji Woonwei, maging ang kanyang dalawang anak sa likuran, nang malaman na ang kanyang kaharap pala ay ang ikatlong batang Panginoon. Nagpakilala si Dongpil sa harap ng batang Panginoon at ng publiko, aniya, ako ay isang basalyo, si Ma Dongpil. Naparito ako upang paglingkuran at maging opisyal na escort ng copy tagang ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult. Saktong-sakto ang dating ni Dongpil upang bigyan ng leksyon at ilagay sa lugar si Ji Woonwei. Abot tenga naman ang ngiti ni Hajen nang sumunod na sabihin, narinig mo ang sinabi niya. Samantala, sa Heavenly Demon Divine Cult Penal Law Hall, nakarating kay Gogo ang ulat ukol sa maigting na paghaharap ng ikatlong batang Panginoon at ng pinuno ng Demon Sword Family sa kasalukuyan. Nakatanaw si Gogo sa bintana, at nang matapos matanggap ang ulat mula sa isang blackguard, inutusan niya ito, maaaring magkaroon ng isang emergency situation. Magpadala kaagad ng mga miyembro ng partido sa labas nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng kulto, ora mismo. Tumugon naman ang blackguard, natanggap ko po ang inyong mga utos. Masusunod. Nakakunot ang uno, pinag-iisipan ni Gogo ang sitwasyon. Tanong niya sa kanyang isip, pinaplano mo ba na ikaw ang mag-first move, ikatlong batang Panginoon? Alam ko na isa kang tibak na dalawa ang talam, pero hindi ko inaasahan na maging ang hawakan ay matalim. Lalo niyang napatunayan na talagang isang mapanganib na tao ang ikatlong batang Panginoon. Gayunpaman, siguradong may pinaplano ito kung bakit siya nakipagharap agad sa Demon Sword Family. Sa pagbabalik ng eksena sa gitna ng Mara Festival, nagulat ang lahat ng manunood nang malaman na nasa harapan nila ang isa sa mga pinakamatataas na miyembro ng Divine Cult, ang kagalang-galang na kandidatong tagapagmana. Kumbaga sa isang kaharian, katumbas niya ang posisyon ng isang prinsipe. Napuno ng usap-usapan ang paligid. Sabi ng isa, first time ko siyang makita ng personal. Sabi naman ng isa, totoo nga ang mga sabi na gwapo talaga siya. Napangiti naman si Hajen sa mga narinig, tila nasisiyahan sa atensyong natatanggap niya. Samantala, kumunot ang noo at matalim ang tingin ng dalawang magkapatid, alertong nag-oobserba sa tensyon ng paligid. Hindi rin sila makapaniwala na ito pala ang ikatlong batang Panginoon. Naisip ni Ji Woonwei, ngayon kung titignan, mukha nga siyang pamilyar. Naaalala ko na bata pa siya noon, parang kakatubo pa lang ng bigatilyo niya, kung kailan siya itinalaga bilang ikatlong batang Panginoon. Pero napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng Sorayang noon at ngayon. Sino ba namang mag-aakala na magiging ganito ang pagbabago ng ikatlong batang Panginoon? May ngiting tagumpay, tinanong ni Hajen ang tensyonadong kaharap, bakit? May dumi ba sa mukha ko? Tungkol sa pagbati, dito na nagbigay galang si Ji Woonwei, aniya, ang pinuno ng Demon Sword Family, Ji Woonwei, ay bumabati sa ikatlong batang Panginoon. Sumunod din na bumati ang lahat ng miyembro ng Honorable Sword Force sa likuran niya, at sinabi, binabati namin ang ikatlong batang Panginoon. Ang pagbibigay ng pagbati sa mas nakatataas na posisyon ay isang napakahalagang social custom sa loob ng Divine Cult. Sa pagsusuri ni Hajen sa natanggap na pagbati, nakita niya na mabilis at diretso ito ngunit may pagkatuso sa kanyang maiksing pagbati kaya kahit hindi nito minamaliit ang kaharap, hindi rin ito nagpapakita ng mataas na respeto. Humingi ng paumanhin si Ji Woonwei dahil hindi niya nakilala ang ikatlong batang Panginoon. Dagdag pa niya, kahit na hindi kita nakilala, naging magaspang pa rin ang aking pag-uugali at pakikitungo sa iyo, kaya inaamin ko ang pagkakamali ko. Ngunit nasundan ito ng isang paalala, sabi ni Ji Woonwei, gayunpaman, bilang isang kandidatong tagapagmana ng Divine Cult, nagpakita ka rin ng mga salita at pagkilos na hindi umaayon sa wastong pag-aasal o etiket. Kaya't maaari bang magpanggap tayo na walang nangyari ngayon, at mapayapang tapusin ang ating pag-uusap? Sagot naman ni Hajen, walang problema sa akin yun. Hindi naman din ako pumunta rito upang maghamon ng away o gumawa ng gulo. Pero bago ang lahat, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Sinabi ni Ji Woonwei, ipagpapasalamat ko kung uulitin ninyo ang katanungan. Sabi ni Hajen, maaari kong ulitin ito sa'yo kahit ilang beses mo pa gusto. Gaya ng tanong ko kanina, bilang isang ama, anong magiging reaksyon mo kapag nasaksihan mo ang mga karumal-dumal na krimen at kawalang hiyaan na ginawa ng isang anak?
Ano ang gagawin mo? Naging seryoso ang tingin ni Ji Wunwei at sinabi sa kanyang isip, ano kaya ang intensyon niya sa pagtatanong ng ganitong klaseng katanungan. Pero nanunood ang lahat kaya walang magandang maidudulot kung patatigilan ko ang pag-uusap na ito sa isang unggoy na mataas ang posisyon. Diretsyong sagot ni Ji Wunwei, syempre, susunod ako sa batas. Tanong naman ni Hajen, so, magpapasakop at susunod ka sa batas. Pero ang salitang batas ay medyo malabo dahil malawak. Ibig mo bang sabihin ay susundin mo ang mga batas ng pamilya mo? Napakamot sa kanyang pisngi si Hajen tila pa inosenteng napaisip. Sandaling natigilan si Ji Wunwei ngunit sumagot din, ang mga batas sa aming pamilya ay higit na istrikto pa kaysa sa mga batas ng iba pang pamilya. Kung magkaroon man ng ganitong pangyayari, sisiguruhin ko na mananagot sa batas ang aking anak para sa krimen na kayang ginawa. Hindi ako magdadalawang isip dahil lang anak ko siya. Nang sabihin niya ito ay nanigas at tila naestwato sa kinatatayuan ang dalawang magkapatid na nag-oobserba. Nagtanong muli si Hajen, so, kung tama ang pag-uunawa ko, na dahil siya ay anak mo, mas magiging istrikto ka pa sa kanya sa pagpapanagot sa batas at pag-ako ng responsibilidad para sa mga nagawang krimen, tama ba? Nag-iinting ang mga kalamnan ni Ji Wunwei sa narinig at naisip niya na, masyado niyang ine-exaggerate ang bagay na ito pero hindi naman ako pwedeng makipagtalo sa kanya sa harapan ng ganito karaming tao. Kaya minabuti niyang sumang-ayon na lang, aniya, tama yun. Paano ako magiging karapat-dapat at magpapakapinuno sa aming pamilya kung kahit ang mismong sariling anak ko ay hindi ko makontrol at madisiplina? Ngunit sinundan niya ito ng isang masidhing pagdepensa, inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib bilang pagpapakita ng katapatan, at buong boses na sinabi, ngunit naniniwala ako na ang mga anak ko, at syempre ang iba pang mga miyembro ng Divine Cult, ay kahit kailan hindi gagawa ng mga bagay na karumal-dumal at kaiya-hiya sa ating organisasyon. Sa narinig na sagot, napangiti si Hajen at naisip niya na ang mga salitang ito ay sumasalamin sa pride at dignidad niya bilang pinuno ng Demon Sword Family. Kahit papaano ay masaya siyang marinig ang sinseridad sa boses nito. Dahil dito ay nakontento na si Hajen sa narinig dahil naisagawa na niya ang unang hakbang ng kanyang plano. Ngumiti siya tungo kay Ji Wunwei at humingi ng paumanhin, patawad dahil naantala ka dahil sa pakikipag-usap sa akin. Binabati kita sa iyong pagdating sa Divine Cult. Agad namang naglakad palayo si Ji Wunwei ay malamig na sinabi, walang problema. Mabilis na sumunod sa kanya ang dalawang magkapatid at ang hukbong sandatahan nila. Habang dumadaan sa kanyang harapan, pinagmasdang mabuti ni Hajen ang dalawang magkapatid. Ang panganay na anak ng Demon Sword Family ay nagngangalang Ji Kang-hyun, at kasunod nito ay ang ikatlong anak na lalaki na nagngangalang Ji Yong-hyun. Nang magtapat sila, matalim siyang tinitigan ng dalawang ito, at naisip ni Hajen, aba tignan mo ang mga matang yun. Iniisip ba nila na masakit ako sa mata at istorbo sa kanila? Pero ano bang magagawa ninyo kahit natitigan nyo ako ng masama? Kumpiyansa si Hajen na di magtatagal ay tagumpay rin niyang mahuhuli ang tunay na salarin at lilito ang katotohanan sa kasong ito. Nang makaalis na sila, sinabi ni Dongpil, nakakamangha ang lakas ng pinuno ng Demon Sword Family, pero, napansin ko na ang daloy ng chi ng panganay na anak na lalaki na si Ji Kang-hyun, ay hindi na rin masama. Mabilis namang sumang-ayon si Hajen, aniya, tama yun. Ang lalaking yun ay mayroong aura na handang pumaslang. At hindi ito yung tipo ng aura na makukuha mo mula sa isang lugar ng digmaan. Dahil kung gayon, hindi magiging ganon katapang at kakapal ang aura niya. Malamang, pumapatay siya ng isang tao araw-araw, kung hindi man kada makalawang araw. Iyo ang aura ng isang tao na nakapatay na ng mga taong hindi lumalaban. Nagulat naman si Dongpil sa narinig at buong pagtatakang nagtanong, kung totoo nga na pumapatay siya ng tao kada makalawang araw, ibig sabihin napakarami na nang napatay niya, at napakalaking enerhiya ang nalikom niya. Seryosong sabi ni Hajen, ganon nga, pero mukhang hindi man lang yon napapansin ng pinuno ng Demon Sword Family. Mas lalong tumalim ang mga mata ni Hajen nang pagnilayan niya ang naging obserbasyon niya naman sa isa pang anak. Sabi niya sa kanyang isip, pero ang mas kainahinala sa kanila ay hindi si Ji Kang-hyun pero ang ikatlong anak na lalaki na si Ji Yong-hyun.
Ang isang batang lalaking gaya niya ay nagtatago ng isang di kapani-pani walang lakas. Nagawa ko lang maramdaman ang isang piraso ng sikretong kapangyarihan niya sa tulong ng Ninefold Demonic Arts na tinuro ni Lee Cheon-sang, ang Demon Lord. Ang internal power ni Ji Yong-hyun ay kapantay at maaaring mas higit pa kaysa sa akin. Ngunit napangiti lamang si Ha-jin, handa sa mga paparating na hamon at walang planong umatras sa mga bagong makakalaban. Naisip niya, aba tingnan mo ang mga walang hiyang ta. Mukhang mas magiging exciting at interesante ang mga susunod na mangyayari. Samantala, pagdating ng gabi, kumain ng magkakasama sa isang restaurant sina Yui Hanggrayan, Dongpil at Anghua. Malakas na nagrereklamo si Yui Hanggrayan bunga ng kanyang pagkainggit kay Dongpil. Aniya, wow! Di ko inasahan na ganun pala ang batang Panginoon. Pero hindi dapat ganun ang pakikasama at pag-aalaga ng pagkakaibigan, bakit ganun may discrimination pagdating sa akin? Nahihiya naman si Anghua sa pag-iingay nyo kaya pinapakiusapan niya si Yui Hanggrayan na tumigil na. Si Dongpil naman ay tila walang pakialam at sinabi, "Hoy Berserk Demon. Kontrolin mo yung bulk ng damdamin mo, lasing ka na." Hinawakan ni Yui Hanggrayan ang espada ni Dongpil sa kanyang mga palad at naluha habang pinagmamasdan ito, hindi naman ito kung anong pangkaraniwang espada lang pero isa sa 5 Great Demonic Swords ng Divine Cult, ang Silent King Sword lang naman. Tignan mo na lang ang demonic aura napakalakas. Malaking panghihinayang na natutulog lang ang malaking halaga ng demonic aura nito dahil napunta lang ito sa isang dilaw na polaka. Hindi pa rin matanggap ni Yui Hanggrayan na binigyan ni Ha-jin ng isang pambihirang espada si Dongpil pero walang ibinigay sa kanya. Napuno siya ng inggit at ilang araw nang nagmamaktol dahil dito. Inis naman at pilit binabawi ni Dongpil ang espada at sinabi, "Dilaw na ano? Bitawan mo na ang espada ko o mababali ang kamay mo." Inisar siya ni Yui Hanggrayan dahil sa buhok niya. Ngunit walang plano si Yui Hanggrayan na bitawan ang espada, sabi niya, ang espadang to ay kumikilala ng karapat-dapat na may-ari. Ang isang taong gaya mo ay hinding-hindi maipapakita ang tunay na lakas at halaga ng espadang to kahit na magsanay ka buong buhay mo. Naiintindihan mo ba? Nagpatuloy siya sa pag-iyak at pag-iingay sa loob ng kainan, na puno ng pangangawa ang buong resto, batang Panginoon, nalulungkot talaga ako ng sobra. Habang pinapakalma siya ni na Dongpil at Anghua, squad leader, maghunos dili ka. Samantala may isang kaina-hinalang lalaki na nagmamasid at nagmamatsyag sa kanila. Di nagtagal ay bumagsak na sa kalasinggan si Yui Hanggrayan, at sabi ni Anghua, "Hala anong gagawin ko?" Bagsak na siya. Escort mapakibuhat naman si squad leader Yui. Pero agad-agad na tumayo si Dongpil at naglakad palayo, sinasabi niya, "Ha? Wow! Malalim na pala ang gabi, di ko na maalayan ang oras. Kailangan ko nang magmadaling umalis at umuwi bago ako masaraduhan ng tarangkahan ng palasyo, kaya mauunan ako sa'yo Nang makalayo siya, sabi niya, "Ito na ang pagkakataon ko, takbo na." Napatayo rin ang galit na si Anghua at sumisigaw, "Hoy, escort ma. Bakit mo naman ako tinakasan?" Kahit tila wala na sa bisyo, ngumangawa ulit si Yui Hanggrayan at sinasabi ng paulit-ulit, "Ikatlong batang Panginoon, bigyan mo rin ako ng sandata ho. Wala nang nagawa si Anghua at sinubukang alalayan habang pinapakalma si Yui Hanggrayan. Samantala bigla ring tumayo at naglakad ang kaina-hinalang lalaki. Dumaan siya sa kanilang harapan. Nagpatuloy sa pag-iyak at pagmumumok si Yui Hanggrayan, sabi niya habang sumisinghot, "Bakit ganon, kung palakang yun lang ang gusto niya? Bakit hindi niya, kung gusto? Kung titignan mo, marami naman akong magagandang katangian." Sa tabi niya ay tila naiiyak na rin si Anghua at di alam kung anong gagawin sa kanya. Bagaman lasing at ganito ang ekspresyon ni Yui Hanggrayan, nanatiling matalas ang kanyang pakiramdam. Di nakalusot sa kanya ang kakaibang aura ng kaina-hinalang lalaki na dumaan. Mayroon siyang demonic aura na parang naghahanap ng papatayin. Napakadilim at napakalakas. Samantala, sa gitna ng kakahuyan, nakipagkita ang Penal Lohol Master na si Gogo kay Ha-jin. Inis na sabi ni Ha-jin, "Kainis bakit mo ba ko inuutusan na magpunta kung saan-saan, ngayon dito naman, alam mo namang abala ako. Dahil may importante pa akong pupuntahan ngayon, bilasan mo na at dumiretso ka sa sasabihin mo."
Di nga nagpaligoy-ligoy si Gogo at sinabi, narinig ko ang balita. Tinutukoy niya ang panghaharang at pang-uudyok niya sa pinuno ng Demon Sword family. Tinanong niya si Hajen, ano ang dahilan ng ginawa mong eksena kaninang umaga? Sabi naman ni Hajen, kaninang umaga. Ay ibig mong sabihin yung nagmayabang ako at nagpakita ng di magandang ugali sa harap ng pinuno ng Demon Sword family. Hindi mo ba narinig na naayos ko naman yung pag-uusap namin? Sabi ni Gogo, dahil lang walang mga espada na nagkiskisan hindi nang nangahulugan na naayos ang inyong pag-uusap. Inosenteng tanong ni Hajen, ano bang problema? Hindi mo nagustuhan kung paano ang pamamaraan ko. Sabi ni Gogo, masyado kang padalos-dalos. Bukod pa dito, anong meron sa kakaibang tanong mo sa kanya? Ang mga salitang binitiwan ng ikatlong batang Panginoon ay mas mapapalala lang ang sitwasyon dahil mas mag-iingat na ngayon ang tunay na salarin. Tumingin sa gilid si Hajen at sumagot, kung sila yung tipong magtatago dahil lang sa mga narinig nilang salita, hindi sana aabot sa ganito ang bilang ng napakaraming biktima. Ang hayop na yun ay hindi hihinto sa pagpatay. Inalala ni Hajen ang madilim na tingin ng mga mata nito nang makita niya kanina, at ito ay tingin ng isang taong walang balak huminto at walang takot sa parusa ng batas. Lumingon si Hajen kay Gogo at nagpatuloy, pero may nakumpirma naman akong isang bagay. Ang pinuno ay sumagot sa tanong ko sa harapan ng napakaraming tao, na pananagutin niya sa batas ang kanyang mga anak, at sa mas istriktong pamamaraan pa. Bilang pinuno ng Demon Sword family, hindi siya yung tipong magbibitiw ng ganitong mga salita ng hindi pinag-iisipan. Ngayon na marami ang nakarinig sa sinabi niya, hindi niya na magagawang pagtakpan ang tunay na kriminal kahit na gustuhin niya pa. Bakit kamo? Dahil mapapahiya siya ng malala. Nagpaliwanag pa si Hajen, ang respeto ay susi sa pagsukat ng pag-angat at pagbagsak ng isang makapangyarihang tao. Hindi ako naniniwala na ang pinuno ng Demon Sword family ay isang hanggal upang isakripisyo ang reputasyon ng buong pamilya niya para lang sa kapakanan ng kanyang panganay na anak na lalaki. Dito naliwanagan si Gogo ngunit skeptic pa rin niya. Aniya, nauunawaan ko ang dahilan mo. Pero magiging epektibo lang yan kapag nahuli na ang tunay na salarin. Kung magpupumilit tayo ng walang anumang ebidensya, ang galit na sandata ng pinuno ng Demon Sword family ay itututok niya sa atin. Casual namang sumagot si Hajen, well, bahala na maaayos din ang lahat. Saka siya kumaway habang nakatalikod para magpaalam, at naglakad na palayo. Napakuyom ang mga labi ni Gogo sa pagkainis dahil kahit kailan hindi niya mabasa ang iniisip ng batang Panginoon, sabi niya, may isa akong katanungan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ang tunay mong layunin? Bigla naman natigilan si Hajen sa di inaasahang tanong, ha? Bakit mo naman yan biglang natanong? Sabi ni Gogo, noong una kitang nakita, naisip ko na wala kang interes sa Divine Cult. Kakaiba yon. Dahil bilang isang tao na pinili mismo ng Demon Lord upang maging isang disipulo, paanong wala ka man lang ni Katie Ting na ambisyon? Napangiti naman si Hajen sa narinig, masyado yatang mataas ang tingin mo sa akin. Tanong ni Gogo, sinabi ko lang na wala kang ambisyon, pagmamalabas ba yon? Sa paraan mo ng pagsasalita ay katulad ng mga tao na taga-orthodox faction. Biglang natigilan si Hajen sa narinig, alam niya sa sarili niya ang totoo, na doon naman talaga siya nanggaling, ang mindset at mga kakayahan niya sa pakikipaglaban. Pagpapatuloy ni Gogo, ang ambisyon para umakyat sa isang mataas na posisyon. Hindi ba't ang essence ng pagiging isang demon ay ang pagkauhaw para sa kapangyarihan? Tumikim si Hajen, pilit iniiwasan ang tanong, aniya, ang pagkakaroon ng ambisyon ay nagpapahirap lang sa buhay. Gusto ko lang makakain ng maayos, kumain ng maayos at matulog ng maayos. Pero makulat si Gogo, at sinabi, pero hindi mo tinanggihan ang hiling ko sayo. Kung isang salita ng pagtanggi lang sana ang sinagot mo sakin, hindi ka mapupunta sa sitwasyong ito. Siguro yun ang dahilan kung bakit ako ganito sayo. Dahil napagtanto ko kung bakit pakiramdam ko ay isa kang mapanganib at nakakapagpabagabag na tao. Dahil ang ikatlong batang Panginoon ay isang tao na hindi nababagay sa Demon Cult. Pinagpawisan ng malamig si Hajen sa narinig at natigilan sa analisasayon ni Gogo. Tila walang nakakalusot sa kanya.
Mabubuko kaya ni Gogo ang kanyang lihim? Siya ba ay magiging isang kalaban o kaalyado sa hinaharap? At sino ang kaina-hinalang lalaki sa restaurant? Abangan sa susunod na kabanata.